welcome sa ating Squad Weekly Interactive Meeting as part ng ating PNP program, which is the preventive approach. So I'm your lecturer for this day. I am Pastor Walter Godoy from Rizal. So our topic for today, lecture 34 na tayo, it's about forgiveness. But before that, let me open this lecture in a short of prayer. Father, we thank you for giving us this another privilege, Lord, that we can discuss the Squad Weekly Interactive Meeting, especially our topic. Be with us and allow God your guidance and wisdom to be upon us. We thank you and we give you praise in Jesus' name. Amen. So, kumusta po kayo mga troops? So, I hope na patuloy po tayong magpalago, lalong-lalo na sa ating relasyon sa Panginoon. So, our topic for this very moment, wait lang po it's about forgiveness. Okay. So, nakikita niyo po sa ating screen, week 34, experience forgiveness. Lahat tayo sa area ng ating mga buhay, tayo po ay nakaranas na tayo masaktan, tayo po ay naabuso, tayo ay nakaramdam na tayo ay inalipusta. So, nagkaroon tayo ng galit, nagkaroon tayo ng sama ng loob, nagkaroon tayo ng isang emosyon na kung saan minsan gusto nating gumante. So, bahagi po ng ating pagkatao ay meron tayong emosyon at ang emosyon niyan, isa dyan yung pakiramdam na tayo ay nasaktan at tayo ay nagdamdam or nagalit sa isang tao. Now, in the book of Colossians chapter 3 verse 13, sabi po rito, bearing with one another, and if one has complained against another, sabi dito, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So ang pagpapatawad po pala, ito po ay kinukumand ng Lord sa bawat isa. Sabi niya, forgiving each other, magpatawaran kayo lagi. Kasi nga, may mga panahon na hindi tayo lagi maayos. Sapagkat tayo po ay namumuhay, we are living in a sinful world. We are living in a imbalanced society. Na kung minsan kung sino yung mabuti sa yung ginagawa ng masama. So, mula ng pagkabata hanggang sa tayo ay nagkaedad ng ganito, marami tayong mga naranasan sa buhay ng mga taong nasaktan tayo. At minsan hanggang ngayon, dala-dala natin yung isang emosyon na hindi tayo nagpapatawad. Lalo sa mga pamilya, sa mga taong malapit sa atin. So, iba siguro sa inyo, nagkaroon sa mga loob sa magulang, nagkaroon sa mga loob sa mga kapatid, nagkaroon sa mga loob sa mga katrabaho, kapitbahay, o sino pa man yan, Pero ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pagtuturo patungkol sa pagpapatawad. Bakit ba natin magpatawad? Ano bang benefits na meron ito? Ano ba ang rational beyond dun sa teaching ni God? Why the Lord Himself teach us to forgive? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, forgive as the Lord forgive. Magpatawad kayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Now, let's proceed. Una, to forgive means stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw, or mistake. Ulitin ko po. To forgive means to stop feeling angry. Ang pagpapatawad, ito ay paghihinto sa isang galit na emosyon. So, kaya hindi natin pwede sabihin, pinapatawad na kita pero ayaw ko makita ang pagmumukha mo. Pinapatawad na kita pero ayaw ko lang makasalubong kita sa daan kasi pag nakasalubong kita, ewan ko lang. Hindi po pagpapatawad yon. So, ang pagpapatawad daw, ibig sabihin, inaalis mo yung masamang nararamdaman mo sa kanya. Yung emosyon na parang gusto mong gumanti. Yung emosyon na kung saan gusto mong patulan siya sa kanyang mga ginawa sa'yo. Sabi ng Bible, 1 John chapter 1, verse 8 to 9, if we claim we have no sin, sabi nito, we are only fooling ourselves. Pag sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadayat mo ang sarili mo. At hindi tayo namumuhay sa katotohanan. At sabi nito, but if we confess our sin, pagka sinabi mo ikay nagkasala,
Sabi dito, He is talking about God, Jesus, is faithful and just to forgive us, forgive our sin, and to cleanse from all wickedness. So lahat pala ng tao ay nagkasala. Hindi natin pwede sabihin, hindi, may kasalanan siya, ako wala akong kasalanan. Hindi, in the eyes of God, tayo po ay nagkasala. Kaya nga si God, nung tayo ay nagkasala, pinapatawad tayo ng Panginoon. Mula nung pagkabata hanggang sa tumanda tayo, lahat ng kasalanan na hiningi natin ng tawad kay Jesus Christ, kay God, pinatawad tayo ng Panginoon. So, unang sinasabi rito, para sinasabi ng Bible, tayo sa harapan ni God ay makasalanan din. Tayo sa harapan ni God ay nagkasala din, at tayo sa harapan ni God, lahat ng ating mga kasalanan, ng ating ikinonfess, ito ay pinatawad ng Panginoon. So una, dapat nating ma-realize na sa mata ni God, lahat tayo makasalanan. Hindi natin pwede sabihin, hindi, mas makasalanan siya. Grabe yung ginawa niya sa akin. Hindi ako mabait akong tao. Hindi. Sabi ng Bible, sapagkat lahat ay nagkasala. At kung tayo man ay humingi ng tawad, sabi dito, God is faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So always recognize, sirs and ma'am, na tayo rin ay makasalanan. So wala tayong karapatan maghusga sa iba dahil tayo rin sa harapan ni God ay nagkasala, at tayo rin sa harapan ni God ay pinatawad din. Kaya nga sabi ng ang lesson natin dito, to forgive means to stop feeling angry. Kasi nga, ikaw ang kawawa eh. Kung hanggang sa puso mo may galit sa mga loob ka, stress ka lagi, lagi kang, wala kang kapayapaan kasi lagi mo siyang iniisip, naghahangad ka ng masama laban sa kanya. So, nanganganak ang kasalanan kapag ikaw ay may galit. Nakahawa pa naman ng galit. So, next. So, forgiveness comes from the heart. Ang pagpapatawad daw ay galing sa puso, wala sa nguso. Hindi dapat napipilitan. Ako, naniniwala naman ako, there always been time for healing. Kapag ka isang tao na sugatan, hindi naman kagad-kagad, sige, pinapatawad na kita. No, sometimes it takes time. You know? Kaya minsan, may mga panahon na talagang naramdam mo pa yung galit or inis sa isang tao. But I believe, times heal. You know? Pero dapat daw, mag-decide ka sa puso mo na gusto ko na siya patawarin, gusto ko na maalis yung tinik sa puso ko, gusto ko na maalis yung nararamdaman ko na hindi tama. Ano? Saka sabi nito, we must learn the sincere forgive if we expect to be forgiven. Remember in the book of Matthew, yung tinuro ng Panginoon patungkol sa prayer, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And then bandang uli, sabi niya, and forgive our sin as we forgive those who trespass against us. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, katulad ng aming pagpapatawad sa mga taong nagkasala rin sa amin. So para bang sinasabi sa prayer, kung ikaw hindi marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpapatawad, papatawarin ka rin ng Panginoon. Kasi ang pagpapatawad ng Panginoon ay nakabase rin sa pagpapatawad mo rin sa ibang tao. Kasi napakahirap humingi ng tawad sa Panginoon kung ikaw rin ay hindi ka marunong magpatawad sa iba. So, ang pagpapatawad, una, ito po ay utos ng Panginoon na kailangan nating magpatawad. Pangalawa, lagi natin alalahanin na lahat tayo din sa harapan ni God, nagkasala at pinatawad din tayo ng Panginoon. So, pangatlo, makikita natin ang pagpapatawad, ang paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon ay nakabase rin sa pagpapatawad natin sa ibang tao nagkasala sa atin. Eh, paano yung pastor kung hindi siya humingi ng tawad? Paano ko siya papatawarin? Alam po niyo, sirs and ma'am, humingi siya ng tawad o sorry sa'yo, ang mahalaga sa puso mo, nag-release ka ng forgiveness. Kahit hindi siya humingi ng sorry, kahit hindi siya humingi ng tawad, at least sa puso mo, sinasabi mo na ang taong ito, kung ano man nagawa niyang mali sa buhay ko, kung nasaktan man niya ako, mag-release ako ng isang pagpapatawad, aalisin ko sa puso ko yung galit at inis. Ano? So, tandaan po natin, sirs and ma'am, forgiveness comes from the heart. Dapat magsisimula ito sa puso. Ano? Dapat laging mo isipin na hindi tama ang magkaroon ng galit o sama ng loob. Kaya mapapansin mo sa isang relationship, karamihan sa mga relationship na nasira, mag-asawang nagkahiwalayan, magulong pamilya, nagsimula lang yan sa isang hindi pagpapatawad. Nagsimula sa maliit na bagay lang yan. Until such time yung maliit na bagay na yan, hindi inalagaan mo, hindi mo hinayaan mo na lumalim yung galit sa mga loob, nanganganak at nanganganak yan.
until such time, maririnig mo na lang punong-puno na ako sa'yo, hiwalay na tayo, ayoko na sa'yo, lalayas na ako, hiwalay na tayo, break na tayo, magre-resign na ako. Bakit? Kasi yung kasalanan na yon napuno na. Ibig sabihin, sa simula pa lang, hindi niya na inalis yung kasalanan na meron siya sa kanyang puso. Kaya nga, kailangan natin magpatawad para tayo mapatawad ng Panginoon. Okay. Mayroong parable sa Biblia, yung isang hari, nakita niya siningil niya yung kanyang alipin dahil ang laki ng utang, sabi niya. So, sabi ng hari, bayaran mo na ako sa iyong pagkakautang. Sabi ng alipin, pasensya na po kayo, masters. Hindi ko po kayang magbayad sa aking pagkakautang sa iyo. Naawa yung masters. Sabi niya, okay, sige. Alam ko naman hindi ka makakabayad. Sige. Sabi niya, kalimutan mo na yung utang mo sa akin. Pinapatawad na kita. So, wala ka ng utang sa akin dahil alam ko naman hindi mo kaya magbayad. So, ang ginawa ng alipin, tuwan-tuwa siya. Dahil pinatawad siya, nagpasalamat siya ng gusto. Pag uwi niya, nakasalubong niya naman yung isang tao may utang sa kanya. Sabi nung alipin dun sa may utang sa kanya, hoy, ikaw may utang ka sa akin ha. Bayaran mo ko. Sabi ng isang nangutang, pasensya na po kayo. Wala akong pambayad, di ko po kaya. Sa galit ng alipin, ganun ha, di mo ako kayang bayaran. O sige, pinakulong yung may utang sa kanya. Nalaman ng hari na yung kanyang alipin na nangutang sa kanya, na pinatawad niya, hindi rin niya pinatawad yung isang taong may utang sa pinakulong pa. So nagalit yung hari. Sabi ng hari, hindi ba mas malaki pa utang mo sa akin? Hindi ba? Alam ko hindi mo kayang magbayad, pero pinatawad kita, hindi na kita siningil. Bakit yung isang tao mas maliit ang utang sa'yo, hindi mo kayang patawarin at pinakulong mo pa? Pero sa Matthew chapter 18 verse 35, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive. Sabi ng Bible, kapag ikaw hindi nagpatawad, sabi ng Panginoon, hindi rin kita patatawarin. Kasi tandaan natin, sa harapan ni God, mas malaki ang kasalanan natin kaysa dun sa isang tao gumawa ng kasalanan sa atin. Mas malaki ang ginawa natin kalapastanganan kay God kaysa dun sa mga tao nakagawa sa atin ng masama. Pero si God, pinatawad niya tayo sa ating nagawang kasalanan. Kaya ang utos ng Panginoon, magpatawad kayo. Kasi ako nga nagpatawad eh. Ako nga pinatawad ko kayo eh. Mas mabigat pa yung kasalanan ninyo. Mas malaki yung utang ninyo. At alam ko hindi nyo kaya bayaran. Pero sabi ni God, pinatawad ko kayo. So, sino man yung mga taong nakagawa sa inyo ng masama, may utang sa inyo, patawarin nyo na. Kasi ang benefits naman ito para sa iyo. Kasi ang pagpapatawad, ikaw rin naman ang number one. Magkakaroon ng magandang benefits eh. Mawawala yung stress mo, hindi makatulog ka ng maayos, makapaglakad ka dyan ng wala kang kaaway. So, malaki ang benepisyo ng pagpapatawad. Kaya nga, laging sinasabi ng Bible, magpatawad kayo sapagkat ang Diyos nga ay nagpatawad. Unforgiving causes bitterness that defile our spoiled relationship. Forgive but remember to learn from the situation. Tama yun, yung mga tao nakagawa na sa atin ng masama, pinapatawad natin. But again, let them face the consequence. Siyempre, may batas tayo na dapat din naman nilang matutunan yung kanilang mga pagkakamali sa atin. In the same with our life. Kung alam mo sinasaktan ka na lagi, matuto ka naman na ika nga lumayo or, there always been a lesson learned sa bawat sitwasyon ng buhay natin. So, follow peace with all men and wholeness without which God doesn't show up, according to Pastor Pojo Oymade. So, tanggalin natin, sirs and ma'am, mga bitterness natin na nakakasira. At dami ng pamilyang nasira dahil sa galit sa manloob. Marami ng relationship ang nawala. Remember yung bagong balita, this past few days lang sa Laguna, nabaril ng isang lalaki yung matagal niya na may kaalitan. Binaril niya. May umawat, nabaril din niya. So, rumisponde yung mga tropa natin, lumaban, nabaril din siya ng mga tropa natin. So, imagine mo, 3 buhay ang nasayang, 3 buhay ang nawala ang buhay kasi nga nagsimula sa galit. Ilang asawa, pamilya ang umiyak, mga anak na umaasa doon sa kanilang magulang. Pero dahil lamang sa bitterness, dahil sa galit, hindi na control, ay magpatawaran.
ayun, nagkasakitan, nabaril, napatay, pati mismo yung nakapatay, napatay din ng tropa natin. So, ganun po talaga. Kapag ka meron ka sa puso mo na isang isang hindi kaya magpatawad, yan po ang sisira sa future mo, sa buhay mo, sa anak mo, sa asawa mo, maging sa trabaho. No? Kung may mga katrabaho ka, ilang beses na nabalitaan na magkakasama na tropa natin nagbarilan dahil lang may sama ng loob. Yung for last few years, yung isang tropa natin dito kala ko sa Pasig ba yan, sa may somewhere here dito sa may na naglasing siya siguro, hindi niya na-control kanya emotion, kumuha ng baril, nirat-rat yung opisina, hinanap niya yung hepe dahil may galit siya sa kanyang hepe siguro, nagkabarilan. So, yan ang ginagawa ng isang taong hindi marunong magpatawad. Sinisira niya ang kanyang sarili, sinisira niya ang kanyang pamilya, sinisira niya ang kanyang future, maging ang kanyang relationship sa ibang tao. That is why, sirs and ma'am, huwag kayong mag-alaga ng galit. Ang pinakasusi dyan, magpatawad. Sa simula pa lang, magpatawad. You know, alam ko, naunawaan ko po yung iba sa inyo na yung masyadong malalim yung sugat. Sabi nga nila, ang isa sa hirap patawarin yung taong malapit sa iyo kasi pag yan sumaksak, mas malalim eh. Pero again, lagi pong sinasabi natin at sinasabi rin ng Bible, kung ano man matinding kasalanan ang ginawa niya, lagi mong isipin, tayo rin sa harapan ni God, mas malalim pa yung kasalanan na ginawa natin, pero pinatawad tayo ng Panginoon, kaya kailangan din natin magpatawad. Mag-release tayo ng forgiveness. So, wag na natin isipin ang kanyang ginawa. Let's move on and then focus dun sa maganda pang mga bagay na pwede na magawa natin sa buhay. Kasi ang kasalanan niyan, ang hindi pagpapatawad niyan, parang cancer yan. Unti-unti niyan, hindi mo nalalaman, unti-unti niya sinisira ang iyong buhay, ang iyong relationship. Now, in last, according to Hebrew chapter 12, verse 14 to 15, work at living in peace with everyone. Lalo pa kayo, mga sirs and ma'am, very prone kayo sa galit. Lalo na kayo, sirs and ma'am, yung trabaho ninyo, prone kayo sa ibang klaseng mga tao na kakainis, mga tao na kung ano-ano na lang lalo na sa social media. But, sabi dito, pag sumakita natin na mamuhay tayo ng payapa sa bawat isa, and work a living holy life for those who are not holy will not see the Lord. Verse 35, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness, maging maingat tayo. Ang binanggit ditong word si poisonous, nakakalason yung bitterness that grows up. So lumalago pala talaga yung bitterness. Nagsimula sa tampo, nainis, nagalit, nagkaroon ng tinasasang, gusto mo siyang patayin. Alam? Bitterness grow up that makes trouble you in corrupting many. So again, mula po talaga may dudulot ang isang taong may bitterness sa puso. Ano pinakasusi? Healing. Para ma-restore ang isang relationship, forgiveness po ang pinakasusi. Paghingi ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. So again, sirs and ma'am, di ko naman alam po kung anong naramdaman nyo ngayon. Alam ko, maybe some of us, hanggang ngayon, meron pa rin galit, sama ng loob sa puso. Pero niniwala ko, this morning, as we heard this message, the word of God, I hope na ito po ang magtulong sa atin para makapagpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Thank you so much for watching this video. I hope ang video ito ay magdagama at maayos. Ingat pa kayo lagi, laging isipin, lagi kayo may mga tao at may mga pamilya laging nag-aabang sa inyo sa pag-uwi nyo ng bahay. Lagi magtiwala sa Panginoon, manalangin, always read the Bible, and again, lagi nyong ibigay ang inyong sarili sa ating Panginoon. So with that, God bless everyone at mabuhay ang ating PNP sapagkat sa PNP, gusto ko ligtas ka. God bless!